Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong tagapag-ugnay, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ngayong araw ng Sabado, makakasama natin muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International Grand Winner. Magandang umaga sa iyo, Miss Faith. Magandang umaga, Sir Eton. Magandang umaga, mga ka-PNN. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hinangaan online at naantig ang netizen sa nag-viral na larawan ng isang pulis sa Catanduanes dahil sa kanyang ipinamalas na kabutihang loob. Makikita sa larawan ang pulis na kinilala bilang si Police Corporal Harold Kim P. Paner ng San Andres MPS habang pasan-pasan ng isang senior citizen na isang stroke survivor pauwi sa kanilang tahanan. Kwento ni Police Corporal Paner, nagsasagawa sila ng police presence sa senior citizens cash payout sa Barangay Datag, San Andres nang mapansin niya ang isang matanda na tila nahihirapan sa paglalakad. Kanya itong nilapitan at tinulungan at sa pakiusap ng matanda na samahan siya at ang kanyang may bahay hanggang sa kanilang tirahan ay walang pag-aalinlangan na inihatid sila ni Police Corporal Paner. Dagdag ng pulis, sa kanilang pagbabaybay ay hindi niya inaasahan na baku-bakong daan at ang layo ng bahay ng senior citizen na humigit kumulang 5 kilometro mula sa lugar ng payout. Gayunpaman, buong puso siyang tumugon at pinasan ng matanda upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang ginawa ko is, kinarga ko na lang po yung matanda at sinakay ko dun sa tricycle. Tapos nung nasakay ko na si tatay sa tricycle, sabi sa akin nung asawa niyang babae, Sir, baka pwedeng ituloy nyo na lang kami o idiretso dun sa bahay namin. So sabi ko naman kay nanay, walang problema. Naglakad kami ng mahaba-haba. Hindi ko na iniisip yung init. Sabi ni tatay, panay ang pasalamat niya sa mga kapulisan. Ang karanasang ito ay nagpapaalala sa akin na ang pagiging pulis ay hindi lamang sa pagpapatupad ng batas. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa malasakit, pag-unawa at paglilingkod ng taos-puso sa kapwa. Lubos ang pasasalamat ng matanda sa naging aksyon ng pulis dahil tiniyak nitong makauwi sila ng ligtas at may kagaanan sa kanilang pag-uwi. Nagpasalamat din siya sa pagbisita ng pulis San Andres ika-24 ng Hunyo, bit-bit ang mga grocery packs na mula sa concerned citizen na nagpaabot ng tulong. Ang masasabi ko sa kanya, wala na siyang kasing katulad na nagbigay ng tulong sa akin na hindi ko inaakalang darating sa ganitong oras. Hindi ko siya makakalimutan. Kung makikita ko lang siya, yayakapin ko siya, ihahalikan ko pa. Dahil katuwa po sa pagbigay niya ng ganito, hindi ko inaasahan. Tagpod sa inyo, maraming salamat sa inyo. Nagpaabot din ng pagkilala at paghanga ang pamunuan ng CAT-PPO sa pamumuno ni Police Colonel Virgilio Arbuena
na anya patunay na hindi lamang tagapagtanggol ng kapayapaan at seguridad ang kapulisan, pagkustagahatid din ng tunay na serbisyo at higit na pagkalinga sa bawat mamamayan, lalo na sa mga vulnerable sector. Mula dito sa Catanduanes Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Janel Sales, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang individual ang naaresto ng mga tauhan ng Quezon Maritime Police Station sa isinagawang entrapment operation kaugnay ng illegal na pagbebenta ng wildlife sa Pan-Philippine Highway, Barangay Ilayang Lupay, Lucena City. Na-recover mula sa naarestong individual ang dalawang live green chick conure na may tinatayang market value na nasa 8,000 piso kasama ang mga buy-bust boodle money na ginamit sa transaksyon. Ang naarestong individual ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 27E ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, kaugnay ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Quezon Maritime Police Station para sa karagdagang investigasyon at dokumentasyon bago isampa ang kaukulang kaso sa Office of the Provincial Prosecutor sa Lucena City. Samantala, muling pinalalahanan ng PNP Maritime Group ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang illegal na pagbebenta ng wildlife at hinihikayat ang pakikiisa ng mamamayan sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jamaica Embelina, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bilang bahagi ng patuloy na mandato ng Philippine National Police na pangalagaan ang kaligtasan ng publiko, isang road crash incident ang agarang nirespondehan ng mga kapulisan sa Bontoc Mountain Province kamakailan lang. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang hotline ng Bontoc Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa naturang insidente. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bontoc MPS sa pangunguna ni Police Major Robert B. Sagandoy, Chief of Police, katuwang ang 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company at iba pang mga voluntaryo. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga rumespondeng tauhan ng isa sa mga biktima na nakahiga sa gilid ng kalsada at may mga nakikitang sugat. Kaagad na isinagawa ang paunang lunas sa biktima bago ito ligtas na isinugod sa Bontoc General Hospital para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala sa kabutihang palad, ligtas naman at walang malubhang pinsalang natamo ang iba pang mga sangkot na motorista. Muling pinaaalalahanan ng Bontoc Municipal Police Station ang publiko na maging maingat at mapanuri habang nagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Patuloy namang naninindigan ang kapulisan sa pagbibigay ng mabilis na responde at dekalidad na serbisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lizel Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang 8 individual matapos magsilbi ng search warrant ang mga otoridad sa isang inuupahang unit sa Barangay Quillas, Baguio City noong June 23, 2026. Sa operasyon, nakumpiska ang mga hinihinalang marijuana at shabu na may kabuuang tinatayang timbang na 4.2 grams at standard drug price na nagkakahalaga ng 96,800 pesos. Ayon sa ulat, nadatnan ng mga operatiba ang mga sospek sa loob ng lugar nang ipatupad ang search warrant. Isa sa kanila ang nagtamo ng sugat matapos umanong tumalon mula sa bintana, ngunit agad namang naisugod sa ospital upang mabigyan ng kaukulang medikal na atensyon. Bukod sa mga hinihinalang iligal na droga, nakarecover din ang mga otoridad ng iba't ibang kagamitan at iba pang ebidensyang pinaniniwalaang may kaugnay sa kaso.
Patuloy namang isinasailalim sa pagsusuri ang mga nakumpiskang ebidensya bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon. Samantala, naharap ang mga naarestong individual sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinitiyak naman ng Baguio City Police Office ang patuloy na pagpapatupad ng mga operasyon laban sa iligal na droga bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Baguio City Police Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jade Agustin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 476,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang checkpoint operation sa Coronadal City, South Cotabato. 3 individual ang naaresto matapos makumpiskahan ng higit kumulang 70 gramo ng hinihinalang ilegal na droga sa isinagawang operasyon ng Coronadal City Police Station at South Cotabato Highway Patrol Team sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Carpenter Hill bandang alas 12:45 ng tanghali noong ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pagkatapos ng inspeksyon ay nakarecover pa ang mga operatiba ng karagdagang mga sachet, iba't ibang drug paraphernalia, mga cellular phone at ang sasakyang ginamit ng mga suspect. Inihanda na ng mga otoridad ang pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong individual. Pinuri naman ni Police Brigadier General Alan B. Manibog, Acting Regional Director ng Police Regional Office 12, ang mga operatiba dahil sa kanilang pagiging mapagmatsyag at masigasig sa kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa kanya, patunay ang matagumpay na operasyon na mahalagang sandata ang pagpabantay at agarang aksyon ng kapulisan upang mapagilan ang pagkalat ng iligal na droga at mapanatiling ligtas sa mga komunidad alinsunod sa adhikain ng Philippine National Police. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Jose Doliano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinapaalalahanan po ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maraming salamat Ms. Faith sa muling pagpapaunlak bilang special guest co-host sa PNN sa ating programang ito. Yes. Maraming salamat Sir Eton at maraming salamat sa ating mga ka-PNN. Pinapasalamatan at binabati ko rin po sila Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, at PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Vina Habana Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group, at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa.
Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapag-ugnay, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po sa NUP, Loreto Bonifacio Concepcion. At Miss Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021 Grand Winner. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.